Eto, alam nyo po ba na ito pong kaalyado ni na Alputera mga kababayan at ni LRY na si Paulo Duterte tila nanggagalaite mga kababayan kay Presidente. Dahil kung matatandaan nyo, di ba may sinabi si PBBM na nababahala siya dahil baka nga yung pumalit sa kanya na susunod na leader ng Republika ng Pilipinas ay hindi po maipagpatuloy yung mga nasimulan niyang proyekto at yung kanya mga plataforma at reforma mga kababayan. So ngayon, nagsalita etong si Paulo Duterte mga kababayan at sabi niya po dito, scripted ang palpak na sa zona. Hinamon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na papalapit na sa papalapit na State of the Nation address. Sabi daw ni Paulo Duterte, malapit na naman ang zona mo. Baka pwede mong isa-isahin ang malinaw na mga nagawa mo na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Hindi iyong puro English buzzwords, bagong slogan at scripted applause mula sa mga kongresistang nakapila para mag-standing ovation. Ang gustong marinig ng tao ay resulta, hindi production number. Yan yung sabi mga kababayan ni Pulong Duterte. Pero kung titingnan nyo, ang kapal na mukha magsalita ng ganyan, no? Siya nga yung hindi pumapasok at hindi nagtatrabaho mga kababayan. Kaya nga ito nakakapagtaka Bakit hindi kaya kayang kausapin ni Alputera mga kababayan itong si Paulo Duterte? Total naman nakakadikit-dikit siya dyan. Bakit hindi niya kaya kayang kausapin na magpapasok naman ito sa kanyang trabaho mga kababayan bago punahin yung tao na totoong nagtatrabaho? Di po ba? Biruin nyo, kapag may nangyayaring hindi maganda patungkol sa mga Duterte, ano ba ang ginagawa mga kababayan ng kampo nitong sina Alputera? Nagpapatawag ng rally. Katulad na lamang mga kababayan, ito expected na natin at asahan na natin na kaya nagkakaganito itong mga ito kasi alam nila na marami sa mga kababayang Pilipino po talaga natin gustong makita na ma-impeach mga kababayan etong si Sara Duterte at gustong makita na humarap sa pananagutan eto pong si Vice President Sara Duterte. At asahan nyo na mga kababayan na kapag ka nagsimulang umusad ng umusad yung trial mga kababayan sa Senado ni Sara Duterte patungkol sa kanyang impeachment, asahan nyo na ito po mga kaalyado ng mga ito ay magpapatawag na naman ng rally. Diba? Etong si LRY aka Small Boy, allegedly mga kababayan, magpipinance na naman po ito ng rally sa harap ng Senado para ipagtanggol kuno etong si Sara Duterte at kundinahin yung impeachment. At yan yung mga dahilan kung bakit nanggagalaite rin ngayon etong si Paulo Duterte. Kasi nga, alam nila na malaki ang posibilidad mga kababayan na ma-impeach po talaga etong si Sara Duterte. At alam nila na hindi na mangyayari na magiging presidente pa ito pong si Sara. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin dahil may sinasabi pa dito itong si Paulo Duterte. Ito po galing mismo sa Facebook page nito pong si Paulo, nito pong si Pulong Duterte. Sabi po dito, statement of Representative Paulo Duterte. Sabi ni Pulong, Mr. Bangag, hindi na sana ako magsasalita. Matagal nang tanggap ng maraming Pilipino na kahit sa sariling administrasyon mo, marami pa ring tanong tungkol sa direksyon at kalidad ng governance na ipinangako mo. Pero kung titingnan natin mga kababayan ito, tinatalakay din naman natin dito yung mga magagandang nagagawa ng Marcos administration at talagang nararamdaman din naman yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Katulad na lamang nung pangarap ng presidente na 20 pesos na bigas, di ba nagkatotoo naman? Unlike doon sa pangako ni Duterte na 2 to 3 months mga kababayang lilinisin niya ang Pilipinas ay pinagbabawal na bato. Pero hindi naman siya nagtagumpay. Hindi naman niya nagawa mga kababayan. Kasi nga, pangako lang yon. At ang naging bunga ng pangako na yon ni dating Pangulong Duterte, marami lang sa mga kababayang Pilipino po natin ang nawala ng buhay. At may mga inosenteng nadamay na sinasabi nila na collateral damage daw. Di po ba? Samantalang yung mga big fish na kaalyado ni Duterte na sangkot sa droga, hindi naman niya naipakulong. Katulad ni na Michael Yang. Actually, saglit nga na ipakulong, binigyan pa ng posisyon sa gobyerno. Tapos ngayon, yung ginagawa ng Marcos administration, yun po yung kini-question ni Paulo Duterte. Alam mo, Paulo Duterte, bago mo sana questionin ang ginagawa ng Marcos administration, magpapasok ka muna sa trabaho mo. Kasi hindi mo nagagampanan ang pagiging congressman mo dyan sa 1st District ng Davao. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit palpak ang Davao mga kababayan
at kung bakit sa kabila ng napakalaking pondo na 51 billion pesos, binabaha pa rin po ang Davao mga kababayan, which is yung distrito na nasasakupan nito pong si Paulo Duterte. So ang tanong, saan napunta ang pera? Di ba mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, pero dahil ikaw mismo ang nagsasalita na parang napakarami mong naitayong reforms na maaaring sirain ng iba, kailangan ding may magtanong, ano ba talaga ang reformang iyon? Malapit na naman ang SONA mo. Baka pwede mong isa-isahin ng malinaw ang mga nagawa mo. Naramdam ng ordinaryong Pilipino. Hindi iyong puro English buzzwords, bagong slogan at scripted applause mula sa mga kongresistang nakapila para sa mga standing ovation. Ang gustong marinig ng tao ay resulta, hindi production number. Habang naghahanda ka ng panibagong talumpati, ang mga Pilipino naman ay naghahanda sa panibagong taas presyo, panibagong baha at panibagong pasakit sa araw-araw na buhay. Iyan ang tunay na report card ng iyong administrasyon. At tungkol naman sa sinasabi mong wala kang regrets sa pagtakbo kasama si Vice President Sara Duterte, tama ka diyan. Wala ka talagang dapat pagsisihan. Because the truth is simple. Without Sara Duterte, you would not have won, or hindi ka daw mananalo, or hindi daw mananalo si PBBM by the margin that you did. The Unity Coalition deliver votes from north to south. History will always show that your victory was built not on the Marcoses' name but on the trust and support commanded by the Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, ito yung pinapalabas niya dito. Kung hindi daw dahil kay Sara Duterte, hindi daw mananalo si PBBM sa pagka-presidente. Tandaan niyo ulit mga kababayan yung paulit-ulit kung sasabihin noong 2022, kasama po tayo sa sumuporta sa Unity mga kababayan, at talagang ang nangyari talaga dyan, yung masakit na katotohanan para doon sa mga didishit, si Sara Duterte, uulitin ko ulit yung lagi kong sinasabi. Bago pa lamang mga kababayan, yung mismong election day, sinubukan ni Sara Duterte mag-motorcade. Nakamotor siya ng big bike. Iikutin niya yung buong Pilipinas, kaso nga lang ang problema, hindi niya nga nadala yung kasikatan ng kanyang tatay. Kaya pagka bumababa siya sa isang lugar, hindi siya gaanong sinasalubong na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, yung masakit na katotohanan dyan, hindi naman talaga kilala si Sara Duterte noong mga panahon na yun. Way back 2020 to 2021 hanggang 2022, hindi siya gaanong kilala. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po ninyo, tama po yung sinasabi ni Secretary Larry Gadon na nagsagawa ang Duterte administration ng internal survey at lumabas nga doon mga kababayan na panghuli pa itong si Sara Duterte. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung talagang malakas si Sara Duterte, bakit hindi niya sinubukan tumakbo ng presidente noong 2022? Di ba yan yung malaking tanong dyan? Si Bongo willing naman maging vice presidente niya. O bakit hindi niya tinandim si Bongo at tumakbo sila sa pagka-presidente noong 2022? Kasi ang masakit na katotohanan talaga dyan mga kababayan, hindi mananalo si Sara Duterte kung hindi siya sinolid ng mga Marcos loyalists. Hindi siya mananalo sa pagka-vice presidente kung hindi siya nakitandem kay PBBM. Bakit? Dahil kung matatandaan nyo yung mga didishit naman, hindi naman binoto ng mga yan ang solido si PBBM. Bakit? May nag-Isko Sara, may nag-Lenny Sara, may nag-Ping Sara, may mga nag-Manny Sara. Di ba mga kababayan? Yan yung masakit na katotohanan dyan. Yung boto ng mga didishit noong 2022 kalat. Kasi nga, ayaw nila kay PBBM mga kababayan noong mga panahon na yon dahil nga sa sinasabi ni Duterte na weak leader si PBBM. Kaya kung titingnan nyo, kung sino man ang dapat tumanaw ng malaking utang na loob dito, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Bakit? Kung hindi dahil kay PBBM, hindi naman talaga isusolid dyan ng mga Marcos loyalists. Ano po noong 2022? So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, eto pa daw. Kaya nakakapagtaka na ngayon, parang gusto mong palabasin na ikaw lang ang may ambag sa mandato na ibinigay ng taong bayan. Instead of, wait lang, highlights lang natin yan. Instead of worrying about who might, although your legacy, perhaps the bigger question is whether there is a legacy that Filipinos can genuinely point to beyond speeches, slogan, and photo opportunities. Sabi pa dito mga kababayan, at sa huli,
hindi standing ovation sa batasan ang magdi-decide kung magtatagumpay ang isang pangulo. Ang magdi-decide ay ang mga Pilipinong hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng pagbabago na ipinangako mo sa kanila noong 2022. Pinapasabi pala ng taong bayan, bagara, kaayo, kagnawong, ngag. Yan yung sabi dito mga kababayan ni Paulo Duterte. So ngayon, ito para sa akin sa puntong ito mga kababayan, napakakapal ng mukha ni Paulo Duterte na magsalita at questionin yung nagawa ng Marcos administration samantala na siya po ay sitting congressman na dapat ay nagtatrabaho po siya. Pero kung titingnan nyo, nakita nyo ba pumapasok sa kongreso? Etong si Paulo Duterte, nakita nyo ba nagtatrabaho? Di ba hindi? Hindi nyo nga mahagilap mga kababayan kung nasaan etong si Paulo Duterte. Kaya nga ako mga kababayan ang panawagan ko dito kay LRY, aka Small Boy, total naman, palihin nyo sinusuportahan etong pamilyang Duterte at sa pamamagitan nitong si Alputera, bakit hindi nyo kausapin si Paulo Duterte na magsipag naman, magpapasok naman at mahiya naman siya sa mga taga Davao City na bumoto sa kanya. Kasi mga kababayan, para sa akin mukhang kung ikaw, isang congressman na walang ambag, parang napakahirap questionin naman yung ginagawang trabaho ng mga taong totoong talagang nagtatrabaho katulad ng presidente. Di ba halimbawa, kung ikaw, wala ka namang ambag sa pag-usad ng Pilipinas, di ba dapat ang mas maganda mong gawin, manahimik ka na lang at magtrabaho ka? Kaysa questionin mo pa kung ano yung ginagawang trabaho ng ating mahal na presidente. Kita mo naman nagtatrabaho si PBBM, tapos ki-questionin mo pa, ikaw wala ka nang ambag. Di ba parang napakakapal ata ng pagmumukha na sumasahod ka pero hindi ka pumapasok? Para kang si Bato. Kaya nga mga kababayan, ito, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, total naman, palihim na tinutulungan ito ni na LRY aka Small Boy sa pamamagitan nitong si Alputera, bakit hindi po nila kausapin ito po si Paulo Duterte na magtrabaho naman bago questionin ang ginagawang trabaho ng ating pamahalaan. At saka mga kababayan, take note dito po kay LRY aka Small Boy, total naman meron kang bus company, bakit hindi mo rin asikasuhin yung 42 na manggagawang nagreklamo sa inyo ng grave caution? Bayaran nyo naman ng maayos yon. Kasi kawawa naman yung mga manggagawa na yon dahil mas inuuna nyo pa yung pagpipinance allegedly sa mga maisog rally at mga rally at protesta nitong mga DDZ para bastusin ang gobyerno kaysa intindihin yung 42 na manggagawang Pilipino na talagang pinigilan ninyo magtrabaho hanggang sa i-decide ninyo na iaul yung mga tao na yon. Di ba bakit hindi nyo bayaran yon? Di ba mga kababayan? Sa bagay, kapag kakaalyado ka nga ng mga Duterte, lahat gagawin mo, maprotektahan lang yung gusto mo Yung nais mo kahit tingin mo naman at nakikita mo naman sa mga Duterte na hindi talaga nagtatrabaho. Katulad ni Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin tama rin yung sinasabi dito. Siguro kaya nagkakaganito itong si Paulo Duterte. Kasi nga, predictable na po niya. At alam niya na mga kababayan, na ang ending talaga, haharap ang kanyang kapatid sa trial at mai-impeach po talaga etong si Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. Sabi po dito, more Filipino support continuation of BP Sara impeachment trial. Ibig sabihin, marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang suportado na maipagpatuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi na siya kinakampihan ng taong bayan dahil ang gusto ng taong bayan, makita po siyang managot. Kapamilya, tumaas ang suporta ng publiko sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research. Batay sa pinakahuling survey, 74% ng mga respondent ang pabor na harapin ng Vice Presidente ang Senate Impeachment Court. Kita mo yun, lampas sa 50% mga kababayan 74% ng mga respondent o mga kababayang Pilipino po natin ang gustong makitang humarap sa trial etong si Sara Duterte. Mula sa dating 69% noong Marso. Samantala 21% ang tutol habang 4% ang nananatiling undecided. Mas mataas ang suporta sa Visayas at... kita niyo mga kababayan Ito isipin ninyo. Ito po isipin ninyo buhat nung nagkaroon ng kaguluhan dyan sa Senado,
mas lalong tumindi yung pagnanais ng taong bayan na makita talaga yung pananagutan ni Sara. Bakit? Kasi nararamdaman ng taong bayan, kung ikaw, normal na mamamayang Pilipino na laging nasa field at nasa laylayan ng bansang ito ng lipunan, talagang sasama yung loob mo eh. Bakit tila parang pinipigilan nila na matuloy yung trial ni Sara Duterte? Bakit gumagawa ng mga drama dyan sa Senado para lang wag matuloy yung trial ni Sara Duterte? Di ba mag-iisip ka na parang ang dating, pinipilit ng mga senador na pagtakpan etong si Sara Duterte at ibaon sa limot na lamang po yung impeachment trial na dapat isasagawa dyan sa Senado. Kaya hindi rin natin hindi rin natin masisisi yung mga kababayang Pilipino po natin kung bakit matindi yung pagnanais nila na makita si Sara na humarap sa pananagutan. Biruin nyo, from 69% tumaas ng 74% mga kababayan. Ibig sabihin, dumarami yung mga kababayang Pilipino po natin na gustong makita na humarap talaga si Sara. Ano po, at saka ito pa yung pinakamatindi mga kababayan mismong sa bailiwick ng mga Duterte, mataas po yung pagnanais na makita sa trial etong si Sara. Suporta sa Visayas at Metro Manila, habang sa Metro Manila, mas mataas ang suporta sa Visayas at Metro Manila. Decided. Mas mataas ang suporta sa Visayas at Metro Manila, habang sa Mindanao, bagaman mayorya pa rin ang pabor, doon din nakitala ang pinakamataas na pagtutol. Diba? Paliwanag ng Okta, hindi pa ito paghusga kung guilty o hindi ang vice-presidente, kundi indikasyon na gusto ng publiko na ituloy ang proseso para sa due process. Sa bagay, mga kababayan, talagang hindi rin natin masisisi yung yung mga kababayang Pilipino po natin kung bakit nararamdaman nila na parang pinagtatakpan itong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, ito tingnan nyo ito po kasing si Alan Peter Cayetano, buhat nung naging Senate President ito, talagang wala na po itong naidulot na maganda diyan po sa Senado. Sa bagay, mga kababayan, kung titingnan po natin, nung naging House Speaker, ito pong si Alan Peter Cayetano, talagang ano na po niya kumbaga habit na po niya mga kababayan, ang magpa-feeling victim in public at gumawa ng kwento at mag-imbento ng kwento para lamang po matamasa yung kapangyarihan na pinanghahawakan niya. Parang katulad nito mga kababayan, kung matatandaan po ninyo, ito di ba ginulo po ni Alan Peter Cayetano yung kamera nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Kasi di ba napag-usapan yung term sharing po nilang dalawa nito pong si Congressman Velasco. At ngayon, nung dumating na yung time na magpapalit sila ng termino mga kababayan, kasi nga may term sharing, ayaw pumayag ni Alan Peter Cayetano. Kaya ang ginawa niya po, nagpapiling victim siya publicly. At pinalabas niya mga kababayan na sinira yung mga pintuan ng kamera ng session hall. So ngayon ito mga kababayan, panoorin natin to. Speaker will be Alan Peter Cayetano. He shares the term with Lord Velasco. And si Romualdez will be the majority floor leader. So ganun ang that is set up. With the term sharing deal brokered by the President, Cayetano will be Speaker for the first 15 months of the 18th Congress or until October next. Ito yung ano nila mga kababayan na nung naging Speaker itong si Alan Peter Cayetano, 15 months. Yung ibinigay 15 months, tama ba? 15 weeks, wait nga lang. By the President, Cayetano will be Speaker for the first 15 months of the 18th Congress. 15 months mga kababayan. Siya yung magiging House Speaker sa loob ng 15 months. And then nung dumating na yung time mga kababayan na magpapalit na sila ng posisyon nito pong si Velasco kasi nga may term sharing, ayaw pumayag ni Alan Peter Cayetano. Or until October next year. Pinangahawakan ni Velasco sa pagkamit ng speakership ang term sharing agreement nila ni Representative Alan Peter Cayetano. Na pagsapit ng Oktubre ay siya na ang mauupo sa pwesto. Pero ang sinasabi na ni Cayetano, maaari lamang maupo sa pwesto si Velasco kung nasa kanya ang numero. Labas naman, di ba? So kung may numero kayo, just do it. Sa batasan pambansa na tahanan ng Kamara kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City ginawa ang sesyon. 151 votes ang kailangan para makuha ang speakership. At ang bumoto para kay Velasco, 186 na kongresista. Pinasalamatan ni Velasco ang mga naniniwala at tumulong sa kanya sina Davao City Mayor Inday Sara Duterte, Deputy Speaker Paulo Duterte, Senator Bongo at Pangulong Duterte. Kita niya mga kababayan
Ito nga yung hindi maintindihan ni Alan Peter Cayetano. Bakit mo kaya pinagtatanggol ngayon ang mga Duterte? Pinagtulungan ka nga ng mga yan para mapalitan ka ni Velasco. Di ba? Nung panahon na ikaw ang House Speaker ng Kamara at masyado kang nasarapan sa posisyon na yon at ayaw mong bitawan, di ba pinagtulungan ka ng pamilyang Duterte para mapatalsik sa pagiging House Speaker at maiupo etong si Velasco? So bakit ipinagtatanggol mo pa mga Duterte ngayon? Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. His group then headed to the Batasan and reopened padlocked doors. O ayan o. Ipinakandado mga kababayan na wait nga, lalakihan ko. Yan. Siguro okay na to. Ayan o, kung makikita nyo mga kababayan, ipinakandado ni Alan Peter Cayetano yung pintuan. Yung pintuan mga kababayan ng session hall. Claimed the session hall, which had been closed shut since ousted Tapos nung ipinakandado niya mga kababayan, ganito yung pinalabas niya. Parang katulad nga nung nangyari sa Senado. Speaker Cayetano suspended sessions last week. This morning, may acts of violence na po. Sinira ang mga pinto sa Kongreso. Dadalawa lang po ang House ng Kongreso. Senado na nasa Pasay City sa GSIS building at yung pong Kongreso na nasa Quezon City. Wala pong third house. The last time I checked, Di ba mga kababayan, ganun-ganun yung ginawa niya. Nung kung matatandaan nyo noon, nung nasa Kamara siya, di ba pinakandado niya yung mga pintuan ng session hall. Siyempre si Velasco na ang naging House Speaker mga kababayan. Natural, kailangan po nilang gamitin yung session hall ng Kamara. Ngayon, natural nasisirain nila yung kung nakakandado dahil nga pinakandado ni Alan Peter Cayetano. And then, ang ginawa ni Alan Peter Cayetano, nag-live. Katulad nung ginawa niya sa Senado. Di ba ang ginawa niya sa Senado? Ang Senate po ngayon ay under attack. Inaatake po ngayon ng Senate. Pero dito naman mga kababayan, may nagsagawa po ng violence. Sinira po yung mga pintuan. Iisa nga mga kababayan yung galawan ni Alan Peter Cayetano. Di ba kapag ayaw niyang bitawan yung kapangyarihang nasa sa kanya? Anyway, ituloy pa natin. ang Celebrity Sports Club ay hindi namang kongreso. Bakit po sila kung ano-anong fake news, kung ano-anong kasinungalingan, ngayon may fake session naman na ginagawa, no? Kung valid 'yon, Banana Republic na tayo. Magwawala kayo sa ginagawa nyo ngayon and then magwawala kayo dito bukas. Palitan ng speaker 10 beses, 20 beses, do it. But if you are Congressman Velasco bent on destroying everything, burning down the house, I can leave here anytime. But I will not allow you to burn this house down. Verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. If I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention, never, na hindi ka sundin. Tignan niyo po lahat ng aking interview. Speaker. Ayan. Diba mga kababayan, talagang trabaho niya na pong guluhin ang isang chamber mga kababayan. Katulad nung lower chamber, diba ginulo niya nung panahon ni Duterte. Tapos ngayon yung higher chamber, ginugulo niya mga kababayan. Kaya nga dapat para sa akin yung mga miyembro ng majority na matitino pa dyan, mas maganda lumipat na kayo sa minority. Palitan nyo na ang Senate President. Talagang nakakahiya na ang Senado. Maawa kayo sa Senado. Kasi hindi naman kayo nagpatayo niyan eh. Ang nagpatayo niyan taong bayan. Kaya may Senado ngayon kasi sinusuportahan kayo ng taong bayan pag kailangan nyo ng boto. Pero gugustuhin nyo ba na pagdating ng panahon na kapag ka nangangailangan kayo ng boto ay wala ng tao na bumoto ng mga senador? Dahil nga palpak ang nangyayari dyan po sa Senado, gugustuhin nyo ba yon? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan para sa akin, yung mga ginagawa ngayon ni Alan Peter Cayetano, bukod sa pinoprotektahan nila, yung impeachment mga kababayan ni Sara Duterte, ay maliwanag din naman na pinoprotektahan po nila yung mga kaalyado nila na katulad ni Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at ng mga posible pang makukulong. Diba ito ngayon nakakapagtaka yung sinabi ko kagabi, uulitin ko lang ulit ngayon. Yung mga yan, nagnanakaw, ang lalakas ng mga katawan. Hindi nyo makikita na may sakit. Pero ngayon, mga kababayan,
mapapansin po ninyo, buhat nung naglabas ng warrant ng graph na nagpiyansa itong si Jinggoy Estrada, nag-fine ng bail, biglang nagkasakit mga kababayan at nagkaroon ng diferensya sa tuhod. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganito yung komento na mga kababayang Pilipino po natin sa live ni Jose Clark Castro Yung patungkol po mga kababayan sa pagiging botomesa. Kasi sabi dito sa Abante, Clark Castro nawindang sa pagiging botomesa raw ni Jinggoy Estrada. At mga kababayan, talagang hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganon yung tawag kay Jinggoy Estrada kasi may isa palang pagkakataon na nangyari noon na mismong tuwan-tuwa pala si Jinggoy Estrada na tinatawag siyang sexy. Diba mga kababayan? Eto, panoorin muna natin to. Si Batang Helmet. Hoy, Batang Helmet, hello. Alam niyo po ba bakit need ng ni-replacement ni Jinggoy? Dahil palagi siyang naluhod. Dahil, Botomesa. Botomesa siya. Ay, di ko maintindihan to. Oy, si Jose, kunyari, di alam yun, no? Batang Helmet, nagkadikit ba to? Ha? Ayan, dahil, siya. Ayan, di ko maintindihan yung isa. Well, anyway, tatawa ako, Batang Helmet. Thank you, Batang Helmet. Oo. Botomesa siya. Ano yung botomesa? Kailangan, di ko to alam. Tama ba yung spelling mo? Botomesa, akla. Yun natin. Di ba? Botomesa. Meron. Oh. Tingnan lang, ano yung opposite nito? Yan yung mga dahilan mga kababayan kung bakit gigil na gigil sila. Isulong yung teleconference. Kaya nga mamaya magiging mainit ang Senado. Tandaan nyo yan. Kaya nag-live tayo ng maaga ngayon Kasi panonoorin natin mamaya yung mangyayari sa Senado. Panoorin nyo mga kababayan. Ayan, totoo nga. Ito, tama yung sinabi niya. O, tingnan lang At isa Batang Helmet. Oo, ito tama. Kay Jing, ito yan Ayan FW, ayan, Jinggoy, botomesa. Ano yung botomesa? Ano yung botomesa? Ayan Ito din Ano ba yung botomesa? Ayan, dami na tanong, ano yung botomesa? Its cultural significance with insights info. Naku, teka lang. Tanungin nga natin. Mga clear na itong botomesa. Baka alam nyo to. Natawa may natawa si Vinso. Akla. Payag daw ang luhod ni Jinggoy. Botomesa, akla. Parang nakikita ko na. Alam ko na. Ikaw talaga, Batang Helmet. Nabasa ko. Hindi ko alam ibig sabihin. Ayan, Batang Helmet. Oo, alam ko na. Isip ko na. Talaga, pang ni-research ko pa talaga, di ba? Hindi ko alam. Ano yung botomesa mga kababayan? Ito yun Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit nga pala tinatawag na botomesa si Jinggoy Estrada. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, ito nga yung nakakapagtaka, di ba dati magkaaway silang dalawa? Kasi dumating pa nga sa point mga kababayan, nagigil si Jinggoy. Kasi nga, merong binigay na code name si Alan Peter Cayetano sa kanilang dalawa ni Juan Ponce Enrile. Ano po kay Juan Ponce Enrile ang tawag ni Cayetano, tanda. Bago dito kay Jinggoy Estrada, sexy. Eto, pakinggan natin. Hindi, Mr. President. Nandito po ako noon at hindi po ako nahiya kasi tama ginagawa ko. Ang dapat po mahiya, yung... Eto, baka hindi nyo naintindihan ang sabi ni Jinggoy. O ano ngayon, nahihiya ka na? Hindi, Mr. President. Nandito po ako noon at hindi po ako nahiya kasi tama ginagawa ko. Ang dapat po mahiya, yung mali ang ginagawa nila. Yung tama ang ginagawa, wala dapat ikahiya, Mr. President. Yan yun, noon magkagalit sila. Bakit ngayon kailangan mong protektahan? Diba, kailangan nyo isulong yung teleconference para makapasok pa rin na itong mga ito. Alam nyo mga kababayan, ito nga yung dito ito nga yung gameplay nito pong sina Alan Peter Cayetano. Hindi nila pipigilan yung pag-aresto kina Jinggoy. Pero bibigyan nila ng pagkakataon na itong si Jinggoy Estrada na magkaroon ng participation sa mga deliberation mga kababayan at mga pagboto through teleconference. Yan po yung gusto nilang mangyari. At gagamitin po nila yan sa impeachment ni Sara Duterte. Eto, tuloy pa natin. So let me go to the next point. Excuse me, Mr. President, if I may. Ikaw ba, tama ba yung mga tanong mo nung nakarang hearing? You're capitalized on always mentioning tanda and sexy. Mr. President. Tatanong ba yun o pangungutya na sa amin ni Senator Enrile? Mr. President. Okay lang, kung sexy, walang problema.
Di nga, pakinig nyo ba? Tama ba yun? Sasabihin mo, tatawagin mo kami, tanda at sexy. Okay lang sana kung sexy, walang problema. Di ba? Tuloy pa natin. Sir President, I think mali po ang napanood ng Ginoog na galing sa San Juan. Tinanong ko po kasi sila dahil ayaw bigay ni Secretary Leila, ayaw po pasalitay ng pangalan. So tinanong ko, may code ba kayo, may nickname kayo, etc. Sinabi meron, binigay yung pangalan. Katabi ko po si Senator Escudero. Sabi sa akin ni Senator Escudero, tanungin mo kung sino yan. Niwala akong malay. Yung tanda, with all due respect, no, napaka, ano naman po, because meron po tayong senior senator dito. Pero yung sexy, etc., no offense, Senator Jinggoy, I wouldn't think that that's you, eh. No? Okay. So, Di ba? Tuwan-tuwa mga kababayan si Jinggoy Estrada na tinatawag siyang sexy, oh. no, I thought it was a woman. Order, please. Order. Mr. President, Order. I mean, I know you're an action star. I know maraming may crush sa'yo, etc. But sa akin kasi, pag sinabing sexy, babae ang isip ko, wala namang nababanggit na babaeng senador sa lahat ng to. Tama. So, if you review the tapes, Mr. President, kung babalikan mo yung hearing na yon, after that, ang tinanong ko lang, anong floor, etc. I did not capitalize, even sa media, hindi ko na inulit yung nicknames na yan or anything. So, you know, I know it is an emotional issue for you, Mr. President. And for the record, Mr. President, I went up to Senator Enrile and apologized. Because I did not think it was fair to him yung tanda if Senator Enrile remembers that. But hindi po ganun yung pangyayari. Yung pagkakwento po ni Senator Estrada, hindi ganun. Tinanong ko, may code name ba kayo? May nickname dyan. And then pagkatapos, nung binulong sa akin, tanungin mo kung sino yun, tinanong ko. Then I stopped there, Mr. President. Hindi na ako, baka ibang senador yung nagtanong nun, pero hindi na ako yung nagtanong nun. Mr. President, Ito, pakinggan niyo yung isasagot ni Jinggoy Estrada kasi okay lang daw sana kung sexy, eh. Kaso sinamahan pa daw ng tanda. alam ko hindi naman matalino na naman itong kasama kong majority floor leader, eh. Bago naman lumabas yung bago yung committee hearing na yan, kung saan nagsabi ka ng tanda at sexy, lumabas na sa mga pahayagan yan, eh. Meron pa nga daw sinasabing diary na si Pogi, si Tanda, si Pogi, si Senator Revilla, si Tanda, si Senator Enrile, ato ko raw, si Sexy. Pwede ba hindi mo malaman yun? Dati, nung magkakasama tayo dito, sobra taba ko, eh. Nung pumayat ako, natural lang naging sexy ako. Hindi naman sinabi ni, ni Ben Harloy. Ngayon, hindi mo akalain na sexy ako. Di ba? Mga kababayan, may punto nga naman din. Pero mga kababayan, mataba pa rin siya dyan, ha? At sinabi ni Alan Peter Cayetano dito, ang pagkakaalam niya kasi pagka sinabihan kang sexy, babae ka, eh. Di ba yung tinutukoy mo, woman. Babae nga, mga kababayan. Pero ipinipilit pa rin ni Jinggoy Estrada na wala namang problema. Okay lang. Okay lang kung tawagin mo kung sexy. Di ba, mga kababayan? Diba? Hindi ko po, akalain na sexy ka. Hindi ko akalain na yun ang code o nickname allegedly sa inyo. But having said that, I'm speaking the truth, Mr. President. I did not know that. But let me go to my last 2 Ngayon, points. alam mo na sexy ako. Physically. Sexiness is like beauty. It's in the eye of the beholder, Mr. President. Di ba? Mga kababayan, ano yung sagot ni Jinggoy Estrada nung huli? So ngayon, alam mo na sexy ako. Physically. Di ba, mga kababayan? Wala namang problema. Kaya nga kung makikita ninyo, walang problema kay Jinggoy Estrada na tawagin nyo siyang buto-mesa. Nakita nyo ba nag-react siya? O nakita nyo ba na nag-react siya, mga kababayan, nung tinatawag siyang buto-mesa? Hindi. Kasi nga, mga kababayan, siguro masaya siya kapag tinatawag siyang ganon. Allegedly, mga kababayan, at siguro okay sa kanya pag tinatawag siyang sexy. Kasi baka nga naman, mga kababayan, magandang pakinggan para sa kanya na tinatawag siyang ganon. Kaya kung titingnan nyo, maghanap kayo kung nag-react ba si Senator Jinggoy, mga kababayan, doon sa tawag sa kanyang buto-mesa, doon sa mga aligasyon sa kanya na siya po ay akla, mga kababayan. Wala siyang reaction. Kasi mga kababayan, sorry masaya siya.
pag tinatawag siya na sexy. At yun yung katotohanan dyan. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, siguro yung gameplay nila dito, para talaga ipagtanggol. Ito po mga kaalyado nila na makakatulong para po i-absuelto itong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte para i-acquit. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, na-interview itong si Alan Peter Cayetano at sinabi niya at tinanong sa kanya kung poprotektahan din ba si Jinggoy kung sakaling lumabas yung arrest warrant po nito. At sabi niya mga kababayan, na iba daw kasi yung kay Bato at iba yung kay Jinggoy. Ibig sabihin hindi niya talaga po protektahan si Jinggoy. Pero bibigyan niya ng pagkakataon na maka-attend po ito sa mga deliberation. Diba sa pamamagitan mga kababayan ng teleconference, kaya nga sinusulong nila yung pagpapalit or pag-amyenda dito po sa Senate rules. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin po na yan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.